na to ng aton sining live streaming diri sa aton official Facebook page Radyo Maragtas. May kamodra mag-check sang aton nga live para at least makita nyo live ang aton nga manugbagtas with Dr. Vic Villan. Ang aton nga tupiko karon interesante, no? Kagkasugpon gihapon sang konsepto sang panublion. Di ba laligad to nagtalakay kita sang konsepto sang panublion, ginsundan sang konsepto sang gaba. Subong ang aton nga pagtalakayon ang konsepto sang pagpangayaw bilang bilidhon nga konseptong kultural sa kabuhi sang mga kapisnon. Siyempre, ikaw po lang aton nga historian, si Dr. Vicente Vic Villan. Ay, ang aton nga historian, isa ni ang consultant, history consultant sang Amaya. Balan mo ning TV series sa GMA Kapuso ng Amaya. Sana ang sa likod, no? Ang historian sa likod sila. Indio, anang kay Senator Bong Revilla, nga TV series. Mga lihim ni Orduha. Kagang latest niya subong ang MMFF movie nga The Kingdom, no? Kay Vic Soto kag kay Piolo Pascual. Saman silang history consultant. Magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Gamay lang arika panaya sa aton nga nang intupiko nagligad ang konsepto sang gaba. So to make it short, kung anong mga ginahimo mo nga kalainan, may kabaylo ina nga balos sa imo. Baga daw penalidad sa spiritual realm, which is muni gani ang ginapatihan sa aton sining nga mga Kabisayaan, no? Very dominant gali diri sa Capiz, kag dominant diri sa mga Kabisayaan ining konsepto sang gaba. Aton man nga ginangot ang konsepto sang gaba sa konsepto sang palanublion. Ang palanublion is isa man ka dapat nga ginahalungan ka ginapasangkad naton. Usually mga palanublion naton halin sa aton nga mga katigulangan. Ang aton nga nanay in particular. Palanublion sa manggad, batasan, kag pag ginawi. So dapat ginapaayo naton ina para hindi kita paggabaan. Subong ang ato naman nga konsepto nga pagtalakayon ining konsepto sang pagpangayaw. Ano bala ining nagapalibot, no, sa konsepto sang pagpangayaw? Di ba makita mo usually sa Luzon? All over the world na gani. Mga OFWs na to, mga kapisno nagapangayaw. Dira sa Metro Manila, magkadto ka dira sa Divisoria testing dabla kung sali nang madamo sang tawo kadamo man sa mga kapisnon. So isa nagali ina ka mga gina-practice, no, kag kultura naton diri ang pagpangayaw. Ibalon pagid naton ang kuan pagid, no, ang deep kag mga bases, no, ang mga nagliligad pagid naton nga mga kanuno-nunuan. Di ba isa sa mga ginatalakay man naton to ligad pakisama bayanihan, subukan nating isulong nga ang aton nga mga ninuno nga mga kapisnon na nagbulig pa sa mga mga katsila dati anay, no, nga magsakop dito sa part sang Manila o kun sa Luzon. Naghimo, nagbulig sa paghimo sang mga baruto.
That's why nga nasakop ang parts ng Luzon. So isa ina sa mga na kuha na to, nasubli, no? Nasubli sa ton sini nga mga kanunuan. Siguro gani dito sa amon do mga 10 to 20% sang populasyon siguro nagpangayaw na sa iban nga lugar. Kung din kita nagapangayaw, nag-excel kita usually, no? Naga-kuan kita, naga-prosper kag hindi gid mapaulihi. Pag-abot man sa negosyo, sa career, sa edukasyon, sa Diyos ang sandalat kabay, subukan nating isuko. Aragit permi kag naga-excel, no? Matalupangdan mo gid permi ang aton nga mga kauturan nga mga kapisnon. Samtang ginalagat-lagat na to ng aton nga koneksyon kay Dr. Vic Villan. Pwede na kamo ka-like and share sa aton sining live streaming. Diri sa aton nga pala tuntunan. Boss Evelyn Fuentes Islana Valia, good noon. Sunny Villan Jimena, mayong aga. Ati-atihan. Okay. Sige, ara na sa piyang kalinya live via Zoom. Mga ton sini manug bagtas with Dr. Vicente Vic Villan. Doc Vic, mayong udto sa imo. May udto man sa imo kag siyempre sa aton man subo nga tagpalamati kag taga subaybay ren no, sana ara na sila nagahulat sa aton. Yes, good dog. Ang aton sini nga mga tagpalamati excited naman kag very interested sa aton nga topiko karon. Kag ina na mention ko na ni kag naka-recap na kita sang previous nga mga topics na tondok with regard sa topiko ta karon ang kahulugan, no, sang ang pagpangayaw, no, sa kwansini sa kabuhi sa mga kapisnon. So siguro Dok, ma-proceed kita sa pila naton ka mga palamangkutanon. Pwede mo bala mahatag sa aton Dok ang anong kahulugan sini sang pagpangayaw, no, bilang konsepto sa kultural sang mga kapisnon, Doc Vic? Well, Renz, yung pagpangayaw, organic concept na sa mga kapisnon. Well, kita man na siya sa iba pa nga bahin sang Visayas, no. Kita natin na sa Aklan, sa Antique, sa Iloilo, kag Subong man sa iba pang bahin sang Kabisayaan, kag Pilipinas. Actually, ang pagpangayaw rin, halin ina sa word na kayaw. Originally, ang kayaw ay nangangahulugang headhunting. Medyo bagoy ni sa pamatian sa aton pumuluyo, no? Halin sa word na headhunting, ang kayaw man ay tinatumod nga raiding activity, o tinatawag din ito na pag-launch sang giyera sa imo ginakabig nga engkwentro. Ginalantaw man nga ang kayaw ay isa ka pag-atake o paglunsad sang plunder sa isa ka isla na gusto mo nga sakupon. Nga sakupon. Pero ang pagsakop, hindi ini siya katulad ng pagsakop sa West na ginagawaan nilang colony. Bagkos, focus lang siya sa pagsalakay. Wala sa ginatawag rin na colonization. Kag ang nagabuhat sa kayaw ay ginatawag nga mangayaw sa ibang bahin sa Pilipinas. Kag minsan ginatawag man nato ina nga mangangayaw. Pero sa paglipas ng panahon, Renz, ang kayaw, linguistically, naging pangayaw siya. Naging pangayaw na siya. O pagpangayaw sa atong terminolohiya, ang but lamang silingon is pag ginahambal naton nga magpangayaw, makadto kita sa isa ka lugar
para pagabuhaton ang aton tinutuyo nga may kaangtanan sa krisis sa lugar nga aton ginhalinan. So, but silingon Renz, ang pagpangayaw, atake mo na halin sa imo banwa, pagkadto sa isa ka banwa, para kuhaon mo ang butang nga movable, portable, mula sa banwang imo gin-raid, para kuhaon ina, pabalik sa imo banwa. So, yung process nga ina, ang ginatawag nga pagpangayaw. So klaro rin sa pagpangayaw as a cultural concept sa mga kapisnon, pagkuha ini siya sang isa ka butang, tao man ina, manggad man, basta kaya mong dalhin sa imo banwa para makahatag sang solusyon sa imo problema. Bukod sa ilong, pag isa ka kapangayaw, ang obligasyon mo, kuhaon mo ang maghahatag sang kamag-an sa imo pangabuhi. Ang ginatubod sina mahatagan niya sa Tagalog ina ay kaluwagan, no? Kasulhayan. Kasulhayan, di ba? Maging matawhay, no? Masulhay, matawhay ang imo pangabuhi. So amo ina ang ginatawag nga pagpangayaw. Kag ang nagabuhat sina ginatawag naton nga mangangayaw. Di ba, mangangayaw? So ang mangangayaw, ang iya trabaho is hatagan niya sing kasulhayan. Himuon niyang maging mamag-an, di ba? Mamag-an, matawhay ang pangabuhi sang iya banwa nga ginhalinan. I see. That's the purpose of pagpangayaw. Di ba subong ang term niya nga pangayaw, Dok? Do stranger niya, no? Oo, kasi ang by nature naman ang mga ngayaw stranger na siya, kaya ang di ba gahalin ka sa imo banwa, padulong ka sa kabanwa, and therefore stranger ka dito sa banwang imo gingkadtuan. Okay. So ano ba kita, mangayaw ka sa Manila, so stranger kita di sa Manila. Mangayaw kita sa Mindanao, so stranger kita sa Mindanao. Mangayaw kita sa California, mangayaw kita halimbawa sa Australia, sa New Zealand, sa Saudi, di ba, sa Dubai. So stranger kita dito. Balaan man naton sa atong kagalingon nga kita hindi ginatawag nila hindi kita katutubo sa isa ka lugar. May termino kita dala sa Kapis anong termino nga nato sa Kapis inang katutubo ka sa tumandok. That's the right term. So ang tumandok kontras ina sa pangayaw. Kaya ang pangayaw stranger, sojourner ang tawag, temporary settler sa isa ka lugar. Temporary kasi hindi nga siya permanent, kaya nga gapauli na siya sa iya banwa. Kukuhaon lang niya ang butang manggad tao nga sa iya pananawon mahatag inising kasulhayan sa iya pangabuhi. Sa meaning mo kagina, Doc, naghalin ang pangayaw nga word sa kayaw. Yeah, that's the root word of pagpangayaw. Ang dating nga pagpangayaw, bala may force gidya nga gina-exert dapat ang mga ninuno naton? Oo, kasi ano na siya sa pre-colonial at even pre-Islamic culture naton, ang kayaw is sabi ko kayo na headhunting. Makadto ka from bayan A, padulong ka sa bayan B, para utdan mo sang ulo ang bayan B, kag dalon mo pabalik sa bayan A. So nga aga utol ka sang ulo sa area dito sa bayan B. Kaya sa una, ginapatihan naton ang pugot nga ulo halin sa banwa B, nagahatag inising kasulhayan sa banwa A. Nga kay ang mga kapiuton sang pangabuhi nga dulot halimbawa sa mga natural phenomenon like drought, flood, mga storms, typhoons halimbawa. So yung mga natural calamities and even yung mga man-made calamities, dahatag ini siya sang kasubo sa pangabuhi nga kay ang kapiuton dulot sang pagkaubos sang imo ani halimbawa nasamad ang imo ulumhan na nawasak imo kabalayan, madamo sa mga namatay.
So, but silingon, may krisis sa imong pangabuhi, amo nagapangayaw ka, para ang krisis salin sa imong banwa, ay tagan mo sang solusyon. So in other words, coping mechanism naton ang ginatawag nga ang pagpangayaw as cultural concept. Without this concept, we cannot survive as a people. Kasi imo hindi ang aton coping mechanism para kita magpadayon sa aton pangabuhi. Otherwise, magkaraubos kita tanan, di ba? Kung wala sing pagpangayaw, kung di man kita maubos, mahimo nga ma-depress kita. Di ba? Ang depression mapuli na sa pagkabuang. So as a coping mechanism, we need this cultural concept in order to survive. No? Para magpadayon pa kita sa atong pagpangabuhi sa kalibutan. So napaka-importante gid sang pagpangayaw sa pangabuhi sang mga kapisnon. Kay kung wala ini, dugay na tayo madula sa kalibutan. Natandaan ko pa sa una rin sa high school ako. Sa 1984, grabe ang baging undang. Na high school ko sinamo, natandaan ko, second year high school ako. Baskog gid daw sobra sa 90% siguro nga kabalayan sa kapis ubos gid mo. Kaya ang bagyo ang iyaya nga paghuyop ara sa duta mo nagapanihulya ka kabaskog ang rough roads na balang mga graba na mga buhangin balas ga igo kaya sa guya mo pagka galakat ka gapangamang-kamang kayo mo sa tindi ka kabaskog kay signal super typhoon tandaan ko pa super typhoon na nga bagyo. So ang after that calamity, the war zone ang kapis mo daw dagbago ang kalibutan. Nagkaroon sang kasanag nga kaya ang mga kakahuyan ubos mo ang mga kabalen nagkalawasdak. So sanag-sanag ang kapis mo pag mulan taon. Pero sa tunga sang kasanag ara ang kasubo nga kay wala nang mga kabalayan, wala nang mga kakahuyan, wala ka nang maagyan kay tanan nga mga kahoy nagkadatumba sa karsada. Hindi na makaagi mo. So tama gikapit wala sing kuryente. Madulom ang karsada. Madulom ang panimalay nga wala ka sang balay nang may makahabong-habong lang mo madulom. Kay wala man kamusuga. so tama gid kapiot. So dahil sa sobrang nakapiuton, so after that event, matindi gid ang kaimulon sang tao. Nagpanghayaw ang mga tao. Kundi nagpaladulong ang mga tao. Muna nag-Saudi sila. Natandaan ko pa to. Iba sa Malaysia. Manila. Manila. Nagpa-Mindanao. Nagbaligya sila sa sang ilang mga nag-survive nila mga karabaw. Kay mapa-Saudi sila, mapa-Malaysia sila. Kay wala na sing wala na sing mahimo. Kay wala ka na sa pangabuyanan. So para lang mabuhay ang tao, nag-alaplaag ang mga tao sa kapis mo kundi nagkaladto ang mga tao dira. Kundi sa dire sa Luzon, Bisaya, sa Luzon, sa Mindanao, all over. Kasi kayo para mabuhay ang nabilin. Gutom mo. Wala ka sa matigaan kaya imo pala ubos na sung baha. Tapos ang imo mga intatipon sa balay, dahil nawasdak imo balay, nagkalabasa sang ulan. So ang iba sa baha, inanod sang baha. So paano kasi na mga buhi? So samban sa mga tao, kay anuhon tani kay why not sa may mo? Di mangayaw ta sa Manila. Mangita. Permi natin na batian, mangayaw ta sa Manila. Now, Doc, ang kwan, iba man niyang pananakop, Doc, no? Sa pangayaw. Iba. Ang pananakop, friends, actually, ang word na pananakop, sa matuod lang, hindi na siya malain. Kaya halinin siya sa word na sakop. Ang sakop kasi, indigenous concept natin para sa pagdumalahan. Halimbawa, ako ang dato, kamo rin sang akon sakop. Sakop kamo ang akon sumulunod. As may sumulunod, as may sakop, duty ko, so duty bound ako, nga proteksyonan ang imo kabuhi, ang imo pangabuhi. Kontra o laban sa sino pa man nga manghangkat para against you. And therefore, the concept of sakop is a positive concept kasi
ano ini tungkulin ko na nga as may sakop, proteksyonan ko ang iyong pangabuhi. Luwason ka sa katalagman, di ba? Aha. Pahabaon ang imo kabuhi, protekta sa danger, sa risk. So passive siya. Kaya lang naman naging negatibo ang word na pananakop dahil inattribute natin ang word na sakop doon sa ginatawag na colonization sa mga Katsila. So yung pag-Philippinize natin sa word na colonization in Spanish, naging negatibo ang word na pananakop. Pero in essence, hindi na siya negatibo. Negatibo ba na rin sa libaw ikaw sakop ko? Tapos ang akong duty is luwason ka permi sa imo kontra, di ba? Protection. I-protect kita, malain ba ina? Hindi do. Hindi na siya malain. Halimbawa, ang imo dato, ay muraha. Ba, ang imo sultan, ang imo presidente, ginaproteksyonan ka niya sa mga malaot. Hindi na malain. Kasi di mo ina. Pero naging malain lang siya, kaya associate natin sa colonization. Mabangod nga ang colonization, naging baliktad ang ilaging buhat sa aton. Sa halip nga kita ay luwason, gindala kita sa katalagman. Di ba? O sa halip nga kita ay hatagan sang maayo nga pangabuhi. And sa halip nga kaayuhan, ano gilaging ginhatag sa aton? Kalautan. Di ba? Kalautan. Sa halip nga kita hatagan sang dungog, hindi yan dungog nga ilagin hatag. Yung kahuloy-an naton. Hindi na kadungganan ang ilagin hatag. And therefore, ang word na kolonisasyon, ang kumapit dito sa word nga pananakop. Amo na rin, hindi na sila pareho. Ang kung ako sa pagintindi ko, Dok, ang pananakop is do gina-impluwensyahan ganyan, no? Gina-handle for a long period of time. While ang pangayaw, tama yung observation mo. Walang element of control pagka pagpangayaw. While pag ginatawag natin nga kolonisasyon o pananakop, may element of control. Makita mo yung pag-control sina. Halimbawa, nag-i-impose sila sa territoriality, colonial territoriality. Ito ang aton sakop ha. Ayan. Kag dira sa sulod sang teritoryo nga kamo sakop ko. So, sumunod ka mo sa mga layi. Pasang layi sa gobyerno kolonyal. So, may layi siya. Kasi kadua, ara ka sa teritoryo ka ginbutang sa mga ginpasad sa mga Katsila o magsunod ka mo sa kultura nga gina-impose sang Spanish government. Sundo ninyo ang relihiyon nga gina-impose sa inyo. Hindi lang laye, pati relihiyon, pati mga social values, no? Kabilugan ng kultura, sundo niyo sa sulod sina nga teritoryo. While ang pagpangayaw, wala sang element of control nga kaya ang trabaho ang goal niya sang pagpangayaw solusyonan ang problema nga nagahatag sang ginatawag nga kaiwaton sa pangabuhi sang tawo sang mga ngayaw. Sang mga ngayaw kag ang iya pamilya nga patungkulan rin sang pagpangayaw. Okay. Now, ano naman ining kang tanan sang pagpangayaw, Dok? Diri sa kinabuhi naton nga mga kapisnon. Dako rin ang tanan sang pagpangayaw sa kabuhi sang kapisnon. Kay kung wala sing pagpangayaw nga wala sing cultural concept og pangayaw, wala kita sang ginatawag nga gamiton nga konsepto para kita makapagpadayon sa aton pangabuhi kapag kita ay makaatubang sa gasay-isahi ng mga problema, man-made man o natural na problems katulad sang natural calamities kag ang malain nga pagginahom. Why kita sa pwedeng magamit bilang pumuluyo para mag-survive.
dira lang kita nagakapyot sa concept ng pagpangayaw. Balaan na naton tanan. Nga ang pagpangayaw, cultural concept nato, nga pagka maiwat ang pangabuhi, nagagwa kita. Magwa kita sa aton banwa, pangitaon naton sa gwa sang aton banwa ang solusyon sa problema sa banwang atong ginhalinan. Amo na gani nga ang mga kapisnon, mahilig ina siya mag-abroad. Mahilig na siya magpa-Manila, mahilig na siya magpa-Mindanao, mahilig na siya magpa-Saudi, magpa-Dubai, mahilig na siya magkadto sa Australia, sa New Zealand, di ba? Na kay ginapangita mo dito sa gwa ang solusyon sa sulod sang imo panimalay kag sa imo banwa. Ay makalamatay ka mo dira tanan kung wala sing solusyon, di ba? At pagpangayo inang solusyon. Friends. Kada ko gid ang tanan. At stake ang atong kabuhi kung wala sing pagpangayaw. Hindi lang kabuhi, Renz. Pati ang atong kaayuhan. Wala sing nakita mo mga panimalay nga madagko sa mga kabanunghanan, sa kapis. Pamangko ta bala kung din na nagalin. Mga abroad. Dasig na sila magsabat. Sabto nga na nila. Ay, nang salamat sa akong bata kay wala ang akong bata, hindi kami makapatindog sinisang balay ko. Ano ginahimo sa yung bata? Ay, yung akong bata, nurse sa Kwan sa Australia. Wow. Nangayaw ang akong bata sa Australia. Ang akong anak, nangayaw dito sa Dubai. Nangayaw sa New Zealand. Nangayaw dito sa Kuwait, etc. So yung pagpangayaw gahatag sa aton ren sang kaayuhan. Ganami ang aton pangabuhi, gadag ko imo balay, galapad imo duta, nakapaeskwela ka sang imo mga bata, nakatibok ang savings mo sa bangko, di ba? Napaeskwela mo ang bata mo hindi lang sa mga puraot ng eskwelahan, di ba? Sorry sa term, puraot ng eskwelahan. Kaya meron naman tayong puraot ng eskwelahan, di ba? Sa balaan na sa mga ginikanan, kundi nila pa eskwelahan ng ilang mga bata para makasiguro sila rin sa ginatawag quality education. Daw panindahan ka na mo sa merkado rin mo, kaya malibot ka dito sa baligyan sa mga isda. Balaan na sa mga panagbakal, kundi ng puraot ng isda, di ba? For survival, no? For survival. Puraot mga isda na. Anong baklon mo? Ay, di nang triska naman sa buruso, kagatag sang manami, nga pamatyago, pagin imog ginsugba ang isda nga namit ba? Damo kaguluto man na, Dok. Amo na, Renz, nga, kaayuhan, kaglabi sa tanan, Renz. Hindi lang sa kabuhi naton, sa kaayuhan. Subong man, sa ginatawag natin dungog. Dungog ang pinakadako sa tanan. Nga kay kung wala nagpadala ang iyong bata sang dolyar, di ba? Sang lapad, alin sa Japan, di ba? Pag ibang pang currency sa nabilin diri sa aton, hindi man na siya makapagpa-eskwela sang iyang mga manghud halimbawa, di ba? Sa maayo nga eskwelahan, hindi na makapagpatapos, di ba? So sa Butsilingon, ang sa pagpangayaw na kamit nato na ginatawag na dungog, di ba? Ang dungog sang aton pagkatao. Kaya naging mga titulado sila mo. Diba? Naging titulado sila. Hindi lang titulado mga ayan. Nagkaroon pa sila sang ginatawag rin nga maayo nga mga pwesto sa ila ginaubrahan. Wow. Kaya naka-eskwela sila sa hindi puraot ng eskwelahan. Tapos naging maalam sila. Tayo yun ang pag-eskwela mo, kay tayo yun ang pagbadala sang biyaya na naghatag sa ilas sing dungog. So pamangkot mo ko na anong kang tanan sa aton pangabuhi, dako gid ang tanan. Kay kumbaga sa Tagalog yon, inaalis nila tayo dira sa ginatawag nga kaimulon sa pangabuhi. Gamo mo ni ka importante ang pangpangayaw.
Kaya kita mapangayaw kita yakong naton nga mangin maayo ang aton pangabuhi. Oo. Ako rin nangayaw man ako Gani. Nangayaw ako. Ay kung di ako nangayaw, hindi mangungumalang man ako sa kwan, dahil sa kapis, sa sigma. Pero hindi man malain na mangunguma. Abot ko lang silingon is nagalapad ba lang imong horizon, nagadako ang posibilidad, ang mga oportunidad para sa imo, di ba? Pangitaon mo gid diyan kuan ang imo ang imo buwas damlag, di ba? Para ang potential nga ginhatag sang Ginoo sa imo kaugalingon mapaumwad nimo agon nga ikaw pag abot sang panahon ay hindi lang ordinaryong tao kundi maging kilala ka nga tao sa sosyedad nga imo ginhalinan. Ang imo pinanubli mapasangkad mo pagidok. Oo, tama nga termo yun na rin. Maganda ina nga termino. Mapasangkad mo, no? Ang imo pangabuhi. Maging makapuslanon ka, di ba? Hindi lang sa imo pamilya, kundi sa imo sa imo banwa, di ba? Sa imo pungsod, di ba? Kay kada isa sa aton na makahatag kita dungog sa aton banwa, ginapataas man nato, ginapataga nato sang maayong imahin, di ba? Ang imo pungsod nga ginhalinan. Now sa subong nga henerasyon, Dok, sa imo, no? Paano mo makuaning anong may ara karon sa pagpangayaw naton nga kinahanglan pagid ning busision sa subong nga tiyempo, Doc Vic? Kinahanglanon gid rin nga busision naton ang konseptong kultura sa pagpangayaw for utility purposes. Kasi kailangan magamit natin siya as adaptive concept sa governance. No? What do you mean by adaptive concept in governance? Ganito, ang kultura kasi ginatawag naton nga cultural asset. Diba? Pag asset, but silingon ay manggad. Diba? Manggad ina siya. Ano ba yung mga assets nga ara sa aton? May 4 ako nakita nga assets sa aton pungsod rin sa kapis. Ano ina? Natural assets. Yung natural assets amo ning manggad nga natural like kabukiran, dagat, etc. Di ba? Ikaduha, human assets. Ang tao manggad ina siya. Kung ang imo pumuluyo mga maalam, asset ina siya sa banwa. Nga kaya ang ila kaalam magahatag ina sang kapangyarihan gahom at manggad sa banwa. Di ba? Halimbawa, tanang nga pumuluyo mo halimbawa sa kapis, mga mangin alamon. Ay nako, mabilis tayo uunlad rin. Di ba? Pero kung sila ay mga mango, di ba? Hindi na siya asset, liability na siya. Nga kaya ang kawalan sang kaalam sa tao, padulong ini sa pagkaulipon. Pero ang tao nga maalam, hindi mo ini maulipon mo. Nga, balaan niya ang iyang mga rights, alam niya ang kanyang mga pribilehiyo. Malawak ang iya unawa, ang iya kaalam, madamo sa sang nabalaan. Amo na makahatag gid sang manggad siya sa imo banwa. Kaya human asset siya. Minsan ginatawag na human resources. Human resources. Okay, yung ikatlo ginatawag nato nga technological asset. Tanang nga teknolohiya nagahatag ini siya sang mamag-an sa kabuhi sang tao. Halimbawa, ang computer technological asset ini. Nga, kung wala ini yung computer ko, hindi kita nag-istorya subong. Di ba? Amogid. Nangayaw. Mapauli pa ko dahil para kita mag-istoryahan na yung duwa sa istasyon. Di ba? Pero bisan nga malayo ako din sa Quezon City ako, direct sa Sarawa City, at istoryahan na yung kita. So, asset siya. Di ba? Cellphone is an technological asset. Di ba? Tanang technology kag innovations nga ara sa aton subong manggad ini siya sa aton, gahatag ini siya sang manggad sa aton, ginapamagan niya nga aton kabuhi. Ikatlo rin, ikatlo ba? Ikapat na pang-apat, inyang ginatawag natin na cultural asset. Amo na ining ato ginaistoryahan. Ang pagpangayaw is a cultural asset.
of the Kapisnon. As an asset, as a cultural resource, pwede inay natin siya ma-invest. Di ba? Ma-invest, no? As a cultural investment, pwede i-utilize sa gobyerno para i-project niya, no, ang kanya mga developmental projects, no, sa banwa, sa probinsya, sa pungsod. Paano niya pwedeng i-project o i-initiate ang cultural asset o pagpangayaw for development purposes, ha? So ganito, dahil klaro nga ang pagpangayaw ay nagahatag sa aton sang maayong nga pagpangabuhi, gahatag sa aton sang aton dungog. Eh di mahimo kita sang mga agency dira sa aton mga kabanwahanan, no, para i-develop ang concept naton sang pagpangayaw. O sa pagpangayaw kailang i-plastada naton. Ay plastada naton ang aton hilikuton sa banwa kung paano naton ma-utilize ang pagpangayaw for the benefit of the Kapisnon people. Di ba? So paano naton, halimbawa, may dalaw kasing klase rin sa pagpangayaw. Yung ginatawag naton nga internal na pagpangayaw kag external na pagpangayaw. Ang internal nga pagpangayaw, kita nga nagagawa, di ba? Kita nga nagagawa, di ba, pakadto sa ibang nga lugar. Pero may nagasulod man sa aton banwa. Ano ba, sa tourism, madamo nagapangayaw sa aton man sa probinsya. So para magpabalik-balik sila sa aton banwa, di ba? So ayos aton kayuhon ang mga social infrastructures naton. Ano ba? Panamiu naton ng karsada, di ba? Iplastada naton ang mga tourism sites, di ba? Sa mga kabanwahanan, mahatag kita sang care sa mga turista, di ba? Halimbawa may mga tourism center sa mga banwa. Tapos may mga hotel ka, di ba? May mga restaurants ka. May mga tourist guides ka, 'di ba? Tapos may mga palagwahaon ka, 'di ba? Tapos may protection ka sa imo mga bisita. Okay, sa sulod nagagawa naman, magpatindog ka man sang agency sang government nga magprotect sa aton mga pumuluyo nga nagagawa hindi lang sa Luzon, sa Mindanao, kundi pati man sa ginatawag natin nga overseas. So, halimbawa, OWA. May monitoring, yung OWA. Pero liban nila rin kasi masyadong macro kasi yun eh. Mainam din na may micro aspect ka ng governance. Inang nagagawa sa imo probinsya, bantayan mo, sino ba inang nagagawa? I-track mo sila, din sila nagakadto. Tapos anong trabaho ang ginapangita dito sa gawa. Tapos i-monitor mo sila kung din sila nagkadto. Tapos ikaw rin mismo as government, 'di ba? Hindi lang monitoring ang gagawin mo di ba? Ipabatyag mo sa imo mga ngayaw nga ari ka lang sa ilalikod. Wow. Sa ilalikod. May contact ka sa ila, 'di ba? Tapos may contact man sila sa imo in case nga may persecution sa ila. Diba, may namatay dito sa Kuwait, yung nabalaan nato no? Damo nagkakalamatay na dira sa gawa. Kinanglanon ang isa ka gobyerno nga maatipanon, di ba? Sa iya pumuluyo nga nagapangayaw, ibantayan mo nga hindi maaksidente, hindi masaktan, hindi maapi, hindi mahamak. Di ba? Ang imong kasimanwa dito sa gawa. Kay asset mo na sila kay gapadala ina sang kwarta sa probinsya. Diba? Pagpadala ina sa Kapis, so makadto ang pamilya sa Rojas, makuha ina sang kwarta sa bangko, ma-invest siya sang business, di ba? Business. So nagahatag ina sang kaaluwar sa probinsya, di ba? Nagahatag ka gani sang kuan sa internal
mga ngayaw na tundok, di why not yung mga external mga ngayaw, di ba? Oo, mas ilabi na gid naton ina nga buhaton. Kay taga sulod ina nga nagagawa lang. Mga sojourner lang ina sila di ba? Mga ngayaw nga tawag na. Nagapauli na sila. Temporary sila mga settlers sa Gua. Nabalik gila sila sa aton banwa. Kay balan friends, siyempre nga nakagawa man kita. Nakatun ako sa Thailand, di ba? Sa Japan, no? Sa US, sa Russia. Sang ara ako sa Guarens, balan mo, sa matag adlaw nga tanan, matuod at tutua akong lawas. Pero akong paminsaron ari diya sa Pilipinas. Hindi madali ang mga buhi sa bilang mga ngayaw. Adlaw gina ay mo paminsaron ari gid sa Pilipinas. Ari sa imo sa imong asawa, sa imong bata, sa imong mga utod, 'di ba, sa imong pamilya. Sa mga Pilipino naluoy ka sa ila. Naluoy ka sa ila. Amo nagapirmi na nagapadala. Grabe galing nga nga sakripisyo kag kaisog sa mga ngayaw. Mabudlay rin. Stressful sa sa kabuhi sang mga ngayaw. Abi naton diri madali lang. Dali lang, oo. Hindi madali. Malagani nga kung ikaw ang ginapadala diri sang kwarta, hindi lang padala imong ginapagsar. Paminsaron mo ang kaimtangan sang imong utod, asawa mo, bana mo, 'di ba? Ang imo ginikanan, imo bata, hindi lang puro pangayo sang kwarta. Pagtawag ka sa iya o pag-text ka, mag-video ko sa kanila, hindi kwarta ang imo unahon. Ang unahon mo, anak, kamusta ka na dira? 'Di ba? Kamusta ang imo pagkahimtang? Nagkakaon ka mo sa 3 beses, nakakatulog ka sa 8 hours a day. Ganyan. Kamusta ang imo relationship sa imo mga co-workers, sa imo amo? Diba? Pamangkuton mo, manami na ila sa ila pamatyagon. Hindi nga pagkatawag mo, alam mo, may kwarta ka dara. Kay naghulam ABC, pakisahon mo, maging pahiram ko siya. Malain na sa kwan, malain na sa pangangayaw. Dok, may kindiayhan nga ang pagpangayaw daw status symbol man sang isa ka komunidad nga ginhalinan sang pangayaw nga muni makadto kasi sa kalugar kay buga do kulang sa asenso ang muni nga lugar. Pangita ka sa kwan. Mato din na rin ang mga ngayaw nagahatag ini sa sang prestige sa iya ginhalinan nga banwa. Sa matuod lang sa sinauna nga panahon ang mga ngayaw, amo man ina silang ginatawag nga bayani. Nga ares. Kaya nga mga OFW so ginatawag bagong bayani. Kasi may dating bayani. Yung mga dating bayani, nagagawa na sila sa sila banwa. Kag, di ba, ambay ko kayo nagapugot sila ulo. Ulo ipaulit nila. Kaya ang ulo ngayon, amo ina magahatag sang solusyon doon sa problema nila. Kaya nagapati sila nga ang pagdala sa utod nga ulo sa Ailabano ginhalinan ay magahatag sing kapayapaan dito sa kalangitan kay naakig ang mga anito. Ang cause kasi yan ren nga may drought, nga may pagbaha, nga may pestilence. Ang gapati ang atong nga ninuno sang una nga ang among ina nga sa isang mga katalagman ay ginpadala lang ina sa mga anito sa pumuloyo. Kay ang pumuloyo nga ina, hindi sila nagbalos sa ila pamilya. Naging patay o dinungisan ang dangal sa ibang tribo. I see. O muna naakig ang anito. Ang kaagin nila, ginapakita nila sa magitan ng pestilence, baha, bagyo. Kag iban pa, naakig sila. Naalala ko tuloy ba? Ay, pabagtot may nasaron rin. 1 year after, natabo ang Yolanda noong 2013. Nagbalik ako sa Tacloban. Balik ko rin sa mga barko, 4 na yung barko hali na sa dagat, no? Ginpalid dito sa barangay Anibong sa Tacloban City. Alam mo ginkadtuan ko ginsaka ko pa gani. Balan mo, friends, nakasulat sa mga wall sa barko. Tulog kagwa ha. Nakabutang dira Lord patawad.
Palutunin na. Lord, patawad. Puro mo na mabasahan mo. Kaya nagapati sila nga ang dilubyo sa 2013 sa Tacloban ay may kaangtanan sa ila kasalanan nga ginubuhat sa Ginoo. Amo na na aki ang Ginoo, kinatagan sila sang amo sina nga kuan. Dilubyo. Nga dilubyo. Amo man na sang una. Ang dilubyo sang pagbaha, ang dilubyo sang drought, ang dilubyo sang pestilence sa gianyon. No? Ay dala ina sang kaakig sang Ginoo. Nga anakig siya. Halimbawa, isa sa ginakaakigan sang Ginoo, ang way ka na nagatawag sa iya. Ayun yung kumbaga ang imo pagsalig ara na lang sa imo ko galingon, way ka nagasalig na sa Ginoo. O di gani ang imo pagdaog, di ba? Ang tagumpay mo, hindi mo na siya ginakilala. Ang self mo na lang ang kinikilala mo, maabilidad ka gidya, maalam ka gidya. Ano pa naakig ang Ginoo? O ang mga anito sa una. Halimbawa, namatyan ka, may ka nagbalos. Okay, nautod ang aton sining nga correction via Zoom kay Doc Vic. Lagat-lagaton taliwat. So mura no ang konsepto sang pangayaw nga ginakabi gani ni Doc Vic Villan to sum it up sa mga konsepto nga ti kinahanglan naton para sa survival kag mapangita naton ang aton sining buwas damlag, which is duna man gid sa probinsya sang Capiz. Okay, Boss Mabadi Bargo, good morning. Thanks for listening, Boss Jane Dominado Estorque. Okay, ara sa pihak ng linya sa Liwat Live. Doc Vic, sa pagpanumbalik. Ano rin, hello. Yes, Doc. Nautod po. Nautod po ang dahil nga. Hindi na po nautod rin. Yes, Doc. Din ko nga kay naman. Okay, nagasulod sa pagpanumbalik. Ano rin, hello. Yes, Doc. Okay. All right. Doc Vic. Hello, Res. Batang na to, Okay na. Sige, dito kita sa porson nga sa ano na to, sa mga pagpangayaw sa aton nga mga utod nga mga kapisnon sang tiyempo nga sang Yolanda, bala, Doc? Yan. Bili doon ina Renz nga ang pagpangayaw. Kung hindi nato nila sa pagbahaton, ayun yung bigyan ko din na lang. So, kung may kantanan din mo, sa akaakig sa Ginoo, ayun nga hindi ka nagbalo sa ino pamilya na buhatan sa kalang sa nakasibo. Kaya sa Philippine Philippines, very important for us, tinatawag na pagkamataron ng tao, yung tawag natin katarungan and ang justice. Amo na nagbalos, pinaka-importante nga balos na. Oo, babalos kita. Pag hindi ka nagbalos, maaking ang kahit. So, sa boss, ayo, nagbalos kita yan. Ang nagano nga, more than 300 years, binaka sa sila yung pagbalos kaya nahadbot sila sa basyan. Kaya nagapangayaw dito. Pero subong, ang atong pagbalos, wala na sa kantanan sa napatyan ka. Ang pagbalos natin ay yung naghahatag sa atin sa di pagkamatarong o injustice, nagpahimakas ka na lang para ikaw ay maalwan
ang inyong pangabuhi sa pinaano na ikaw nagpagpangayaw para sa kaayuhan sa inyong pamilya. So, amo na inang subuntin ang pagbalos natin. Nagsa ka na sa tuta ng balos ng malain. Ginapabayak na lang sa binuko ang malaking nagbuhat sa impamilya. Kasi ikaw, sa umubahin, ginapangitan mo na lamang ang taagi para sa kayuhan sa inyong pagpuhi kag tugog sa inyo sa ugali mo kagad ba. Mga motivasyon mo na lang ning pamilya mo ngay batak sa kapigaduhon. Oo, tama rin. Okay, siguro lastly, Doc, ang imo siring parting words na hanungod sa siring pagpangayaw sa imo bilang mga ngayaw man sa subong nga tiyempo, Doc Vic. Oo. Na aton mga kasunalwa nga baptismo, ano naton sang bilidon nga hatag sa mataas nga pagkilala ang pagpangayaw kay ini ay cultural paring sila ito. But sila ini ang medium sa sosyedad na inabuhat nato sa aton pakikipagnayan sa ating kapwa, sa aton isig katawo, agad kita mangin maaluan, no? Mangin maaluan ng ating kabuhi, dunggano ng ating pagkalimpang, para mangin masunhay, matauhay, no? Ang ating pangabuhi, no? Bilang mga kapisto. So, ating kinuhatagan sa mataas nga matalor, hindi natin sa pagkalimutan, ipangabuhi natin, pagbuhid natin. Without this culture, pagpangayaw, hindi kita mag-survive, hindi kita makapagpadayon bilang sa pumuluyo. Maraming salamat. Doc Vic, thank you good sa liwat, kag see you again no sa Sabado naman ng edisyon sa aton sining pagpangalagad. Welcome rin. Salamat man sa ating mga pagmamati sa mga. So indeed, no man is in an island ba? So hindi kita maka-survive kung hindi kita magpangita sang greener pasture, no? Or mangayaw sa lugar para pangitaw ng aton sining buwas damlag. Sige, kaupo na lang sa aton sining technical side si Boss Mab Bargo. Good morning, happy listening sa Banawan Sang Sigma. Tumayong buong tapang harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. By the way, may Facebook page kita which is member man ng Maragtas ang Kapis, kaya kita man mismo dira sa Kapis Cultural or Kapis Historical and Cultural Community. Pwede nyo na ma-search sa Facebook kag pwede ka mo ka-join. Madamo dira sa mga post ng pila naton kag mga local historians kag mga researchers regard sa Maragtas sang Kapis. Kaya importante nga aton nga ginabusisi, no? Kag natagan sang pagtamod, no? Ang aton sining nga mga nagligal para ma-learn naton kag makakuha kita sang dugang nga mga ihibalo. So salamat, thank you kids sa aton nga historian si Dr. Vic Villan. Ay, salamat. Alas 12 no. Alam mo, nagutom na naman ako. Nagutom na kita. Sige, standby na sa ihotik sa Maragtas o kung Maragtas sang kahapon. Ini si Boss Renante Ortiz Vista para sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Mayuhom kag Balatsagon, kamo ang boss ko. 97.7 FM Radyo Maragtas.